Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lahat, pagkatapos ng matinding kompetisyon, karamihan sa mga butik sa ating Yetian City ay napunta na sa iba't ibang pamilya. Susunod, huling item na lang ang natitira ngayong gabi, at ito rin ang pinakamisteryosong item. Tulad ng sinabi ko noon, binigyan ko ang lahat ng oras upang hulaan, at hindi ko alam kung gaano kahusay ang lahat ng nahulaan. Habang nagsasalita si Luo Jin, hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na ilabas ang kahon na gawa sa kahoy ngayon lang. Lord Luo, sa palagay ko, ang kahon ay dapat na naglalaman ng isang sandata, hindi magagapi. Ayon sa akin, ito ay dapat na isang uri ng magic pill. Hindi, maaaring ito ang ehersisyo. Ito ay dapat na isang uri ng pinakamataas na kalidad na material. Maraming tao ang nag-iisip upang hulaan, ngunit si Luo Jin sa entablado ay ngumiti lang at walang sinabi. Obviously, hindi nila nahulaan kung ano iyon. Marahan na ngumiti si Ivory. San Chen, ano sa palagay mo ang nasa loob? Hulaan mo lang, at hindi ka pinapayagang tumingin sa mga mata ng langit. Nag-isip sandali si Han San Chen, at sa totoo lang, hindi niya talaga mahulaan kung ano iyon. Gayunpaman, batay lamang sa pakiramdam, naramdaman ni Han San Chen na dapat itong maging isang bagay. Bagay, nagulat si Ivory. Oo, isang bagay na may isang kulay, huwag mo akong hulaan, kahit ako ay nagdududa na si Luo Jin mismo ay hindi alam kung ano iyon. Tumango si Ivory, talagang may katuturan ang sinabi ni Han San Chen. Kung tutuusin, ang dapat sana ay pangatlong pick ay pansamantalang na-adjust sa huling pwesto. Mula sa puntong ito, posibleng hindi man lang alam ni Luo Jin ang tungkol dito, kung hindi, bakit niya pansamantalang binago ang kanyang lokasyon. Alam mo, kung alam ni Luo Jin na ito ay isang magandang bagay, kung gayon bilang Panginoon ng lungsod, maaari niyang ilagay ang ganitong uri ng bagay sa dulo ng maaga, bakit mag-abala na gumawa ng mga pagbabago sa entablado? Ang pinakamalamang ay hindi niya alam kung ano iyon, ngunit pakiramdam niya ay may misteryosong halaga ito, kaya pansamantala niyang inilagay sa dulo. Itong Luo City Lord ay talagang isang mahusay na talento sa negosyo. Tingnan mo, napakagandang ilagay ang bagay na ito sa huli. Tumango rin si Han San Chen. Tama si Ivory. Ang Panginoon ng Luo City ay talagang napakatalino. Kung gumawa siya ng ganoong kaguluhan, kung ang mga bagay sa kahon ay binili ng isang tao sa huli, ito na ang huling misteryosong malaking premyo. Maaari niyang ganap na ipaliwanag na ang bagay na ito ay ang pinakamalaking bagay, ngunit nailagay ito ng alipin. Pero sa kabilang banda, mali talaga ang paghusga niya sa bagay na ito. Katamtaman ang hitsura nito, at masasabi niyang totoo nga. Kung hindi, paano napunta si Huang Rong sa totoong huling lugar? Sa wakas ay inilagay ito sa huling lugar sa katotohanan, dahil lamang ito ay masyadong mahiwaga, o upang pasayahin ang lahat, hayaan ang lahat na hulaan ang nanalong premyo at pasiglahin ang kapaligiran. At para sa ganitong uri ng paliwanag, kailangan lamang na itaas ang antas ng premyo para sa tamang paghula, kung gayon ang kadahilan ng ito ay matibay din. Sa makatuwid, ang isang galaw ay maaaring umabant o umatras, ngunit hindi rin ito nakikitang pinapataas ang halaga ng produkto, na talagang kahanga-hanga. Lahat, malaki ang gantimpala sa tamang paghula. Masasabi kong ang premyo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 amethyst. Oo naman, tulad ng inaasahan ni Han San Chen, talagang itinaas ni Luo Jin ang antas ng premyo sa napakataas na antas. Ang 100,000 amethyst ay walang iba kundi isang ambon, kahit 1,000,000, para sa isang auction.
Hindi masama ang pakiramdam ni Luo Jin, sapat na ang kinita niya ngayong gabi. At habang inaanunsyo ni Luo Jin ang mga premyo, talagang mas nasasabik ang mga tao sa ibaba. Ang isang grupo ng mga tao ay nahulaan ng ligaw, at nahulaan pa ang mga damo at mga bato sa dulo. Sa palagay ko ang bagay sa loob ay dapat na isang misteryosong bagay, at walang nakakaalam kung ano ito. Hindi ko alam kung sino, biglang nagsalita ng ganyang sentence. Tumawa si Luo Jin, at sabay na binigyan ito ng malaking pagtaas. Congratulations, may nakahula nito ng tama. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nagpadala si Luo Jin ng isang tao upang ihatid ang premyo sa taong nakahula nito mismo sa karamihan. Kasabay nito, ikanaway ni Luo Jin ang kanyang kamay at inutusan ang isang tao na buksan ang kahon na gawa sa kahoy. Lumapit ang dalawang subordinate sa kahon na gawa sa kahoy, at sa kadahan-daang binuksan ito. Sa isang iglap, napatulala ang buong eksena. Maging sina Han Sanchen at Ivory ay hindi napigil ang sumimangot. Ano ito? Kakaibang hugis, hindi ito kamukha ng anumang sinasabi mo, at parang walang sinasabi na hindi ito kamukha. Kung kailangan mong makahanap ng isang bagay upang ilarawan ito, pagkatapos ay inisip ni Han Sanchen na ito ay mas katulad ng isang tumpok ng plastisini. Oo, ito ay plastisini. Kahit na ito ay pinalaking sabihin ito ay hindi bababa sa totoo. Sa katunayan, ito ay talagang tulad ng plastisini sa material, at ang hugis nito ay ganap na random. Lalo na nang hawakan ito ni Luo Jin sa kanyang kamay. Nagbago pa ito ng kaunti nang kunin ito ni Luo Jin. Kaya, hindi ba ito plastisini? Damn, City Lord Luo, what the hell is this? Nung nakita kong hawak mo ito kanina, deformed. Sigurado ka bang ito ay isang uri ng kayamanan, at hindi ang luwad na hinukay ni Lord Luo, haha. Aalis na ako, baby din ba ang tawag dito? Masyado bang nakakainip ngayong gabi, at banibiro tayo ni Lord Luo dito? Ha 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 ha, tawa ako ng tawa. Halos walang alinlangan, nang malantad ang bagay na ito, may mga pagdududa kaagad sa ilalim ng entablado, pati na rin, isang malaking lugar ng pangungutya. Pagkatapos ng lahat, si Luo Jin ay isang taong nakakita ng malalaking hangin at alon. Sa oras na ito, hindi siya nalulula sa mga panlilibak na ito. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, huwag kang tumawa, lahat, may mga bagay talagang mukhang ordinaryo. Ngunit si Luo ay nasa negosyo sa loob ng maraming taon, at maraming bihirang kayamanan sa Yetian City. Sa ilalim ng kapaligirang ito, halos masasabing matalas ang mata ni Luo. Masasabi ko na, kahit na ibinenta ko ang bagay na ito, maaaring pinaghihinalaan akong isang wangpo na nagbebenta ng mga melon at nagyayabang, ngunit ang katotohanan ay palaging totoo. Naniniwala si Luo na ang bagay na ito ay tiyak na may sariling mahika. Panipi, nakakalungkot lang na si Luo ay kulang pa sa kakayahan, hindi niya kayang mabuking ang mga sekreto nito, kaya't pagkatapos na mag-isip tungkol dito, malalaman ko kung sino ang tutulong dito, malalaman ko kung sino ang magaling na tao na ito, mga kalakal, host. Maaari itong gumanap ng sarili nitong halaga, at hindi ko kailangang sayangin ito sa aking mga kamay. Napakatapat ng mga salita ni City Lord Luo. Bagamat maaaring hindi ito makapagpapaniwala sa mga tao na totoo ang sinabi nito, kahit papaano ay mas maliit ang buwing sa eksena. Sa totoo lang, bagaman tila totoo ang sinabi ni City Lord Luo, hindi ko talaga makita kung ano ang napakaganda nito. Isa lang itong bukol ng luad. Sa pagkakakilanlan at katayuan ng Luo City Lord, imposibleng gumamit ng clay para lokohin tayo. Marahil, mayroon itong magic, ngunit talagang hindi natin ito nakikita. Pero ang problema, wala tayong nakikitang magagandang bagay, kaya ano ang dapat nating bilhin? Hindi maraming tao ang handang bumili nito, kung meron, ito ay dahil lamang sa pagtitiwala sa Luo City Lord. Maraming tao ang paulit-ulit na umiling, halatang hindi interesado sa kung ano ang hawak ng Luo City Lord. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi gusto ito, habang ang iba ay gusto ito. Ang Panginoong Luo City ay palaging napakatahimik sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ang Yetian City ay maaaring umunlad sa kasalukuyang sukat nito hindi lamang dahil sa geographical na lokasyon nito. Kabilang sa mga ito, ang reputasyon na pinangungunahan ng pamilya Luo ang susi. Sa makatuwid,
Mas naniniwala ako sa mga salita ng Luo City Master, kahit na ang bagay na ito ay hindi maintindihan ngayon, ito ay dapat na isang tunay na kayamanan. Tama, isang bagay na kahit ang Luo City Lord ay hindi maintindihan. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Gusto kong kunan ng litrato ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay parang isang blind box. Maaaring mawala ang lahat, ngunit maaari ka ring yumaman sa magdamag. Ang pangunahing tanong ay kung paano mo ito titignan at sa anong anggulo mo ito tinitingnan. Kaya naman, ang mga tao sa auction house ay nahahati sa dalawang grupo. Ang iba ay handang sumugod sa pagbabayad ng bayarin, ngunit ang ilan ay nag-aalinlangan at bahagyang nanonoya dito. Ivory ay ngumiti sa gilid nito, si Han Chen, Yuon. Ngumiti si Han Sanchen, kakampi ko. Your side. Mariing tumango si Han Sanchen, yes, it's on his side. Huwag na nating pag-usapan kung ang bagay na ito ay kasing kakaiba ng sinabi ni Luo Jin, dahil lang sa halos mabulag si Han Sanchen, medyo kawili-wili na si Han Sanchen. Kailangan niyang bilhin ito pabalik at pag-aralan itong mabuti. Everyones, ang dami ko lang masasabi. Ngayon, inanunsyo ko na opisyal na nagsimula ang auction. Pagkatapos magsalita ni Luo Jin, bahagya niyang tinapik ang martilyo, at nagsimula na ang sale. Fuck, isn't this the fucking slave? Damn, he is also qualified to sit at the main table. Sa bawat after dinner na salo-salo sa auction, ang upuan na inuupuan mo ay katumbas talaga ng pagpapakita ng iyong lakas. Maraming tao ang gumagastos ng malaking pera sa auction, sa katunayan, ito ay pangunahin upang ipakita ang kanilang mukha. Hindi ko inaasahan ang lalaking iyon sa pagkakataong ito, talagang nahuli. Sit down. After dinner, the bills will be sorted out. No one should leave. I want to see how this guy will be so ugly. Tama, walang pwedeng umalis after dinner. I don't believe that guy can afford the money to pay the bill. Isang grupo ng mga tao ang bamulong ng palihim, nakatingin kay Han Sanchen na may masamang mga mata. Sa imbitasyon ni Guchu, ang dalawang mag-asawa ay sabay na pumasok sa bulwagan. Si Luo Jin ay masigasig na nakikipag-usap sa ilang malalaking mamimili na may apelyidong Zuang, nang makita niya si Han Sanchen na papasok, agad siyang bumangon sa pagmamadali. Oh, pinarangalan na panauhin, pinarangalan na panauhin. Bahagyang yumoko sina Han Sanchen at Su Yingxia, naiistorbo ko si City Lord Luo. Mayroong ilang iba pang mga tao na nag-uusap at nagtatawanan, ngunit pagkatapos makita si Han Sanchen, ang kanilang mga ekspresyon ay halatang nagbago, at sila ay tumingin sa gilid, na parang hindi sila nag-abala na tumingin sa isang katulad ni Han Sanchen. Tinatamad din silang hindi pinansin ni Han Sanchen. Pagkatapos maupo sa imbitasyon ni Luo Jin, tahimik niyang hinintay na magsimula ang piging. Hindi nagtagal, pumasok si Manager Chi at sinabi kay Luo Jin na karamihan sa mga tao ay dumating na. Tumango si Luo Jin, direktang itinaas ang isang baso ng alak, at iginalang ang lahat. Sa lahat, salamat ulit. Walang maipakita si Luo para dito, at dapat niya muna itong gawin. Pagkahulog ng mga salita, sunod-sunod na itinaas ng lahat ang kanilang mga baso ng alak, at sunod-sunod na uminom. Sige, maupo na tayo, andito na si Luo, sana masarap kumain ang lahat. Sa isang malaking kaway ng kamay ni Luo Jin, opisyal na nagsimula ang buong piging. Malayang nag-uusap ang lahat habang kumakain, ngunit halatang hindi kasama sina Han Sanchen at Ivory. Kahit na sinadya ni Guchu na kausapin si Han Sanchen ng ilang beses, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, hindi siya makapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko saglit. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng halos kalahating oras. Talaga, lahat ay nasa 30s na, at ang mga pagkain ay sobrang lasa. Nang makita si Han Sanchen at ang kanyang asawa na iniwan sa lamig, lahat ng mga tao sa iisang mesa ay tumikim ng palihim, at pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak, ang apelyidong Zuang ay tila nagpasiklab muli sa kanyang panloob na galit. Sinamantala ang alak, hinampos niya ang mesa at tumingin kay Han Sanchen, nga pala, noong nasa stage tayo kanina, may nagsabi na gusto kong ibigay sa kanya ang aking Will of Fire. Ano, ngayong wala man lang umimik sa'yo, umaasa ka pa rin na may magbibigay sa'yo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, bagamat ang mga taong ito ay hindi tumawa ng malakas tulad ng mga taong iyon sa palengke,
ang pangungutya sa kanilang mga mata ay higit na nakamamatay kaysa sa mga taong iyon. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang chopsticks at marahang ngumiti, hindi mo na kailangang ibigay ito, ngunit natatakot ako na kailangan mong umuwi at matulog nang hawakan ang iyong firewheel. Oo nga pala, malamig ngayon, at maaaring wala ka pang kubo noon. No, remember to hold on to some firewheels. Nagbayad ka ng 33.1 billion para bilhin ito dati, di ba? Nagkataon lang, may natitira akong 15 billion. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tumingin siya sa taong may apelyidong Zuang ng maluwag. Galit na galit ang apelyidong Zuang, bumili ako ng isang bagay sa halagang mahigit 30 bilyon, at gusto mong bilhin ito para sa akin sa halagang 15 bilyon. Grass, kinukuha mo ba ako para sa isang tanga? Magagawa mo ba ito kung may gusto ka sa hangki? Kaya mo bang gawin ito kung may gusto ka sa hangki? Nang tumawag, si Han Sanchen ng 10 bilyon noong binili niya ang bagay na ito, walang nagbid sa oras na iyon, tanging ang apelyido na Zuang ang nagpapataas ng presyo. Sa makatuwid, ang presyo ng 10 bilyon ay nakatadhana na hindi kunin ng napakaraming tao. Hindi ang pagiging bukas palad ni Han Sanchen, ngunit dahil gusto mong ibigay sa iba ang mga bagay na gusto mo isang presyo na humigit kumulang 10 bilyon dahil sa katapatan, upang malinaw na malaman ng apelyidong Zuang na siya ay ganap na walang magawa at maaari lamang tanggapin ang Han San sa posisyon na 15 bilyon. Makahulugan. Ang mga molar sa likod na may apelyidong Zuang ay halos ngangain, ngunit dapat aminin na si Han Sanchen ay tumama sa ahas ng 7 pulgada, at talagang tinamaan niya ang kanyang mga vitals. Hindi niya kayang bayaran ang halaga ng higit sa 30 bilyong yuan, at kahit na kailanganin niya, kailangan niyang malugi. Gayunpaman, si Han Sanchen ay mayroon pa ring ganap na walang malasakit na mukha. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!